So hello no, ngayon pag-usapan natin is itong tungkol sa tato, no? Ano ba ang tato? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tato? Dito sa Leviticus 19:28 ata, sinasabi dito no na huwag kayong maglagay ng tato sa inyong katawan. I am the Lord. No? Kahit ano, tato na ilagay sa katawan, huwag tayong maglagay niyan. Noon pa man may babala na ang Panginoon sa atin sa paglagay nito. Ang paglagay ng mga tato, isa itong babala ng Diyos sa mga araw na darating. No? Sa mga araw na darating. Pero ngayon, tignan mo ngayon, ang mga tato, ginagawa ng art ng mga tao. Hindi nila alam kung ano ang katotohanan patungkol sa utos ng Diyos na ipinagbabawal niya ang ganito sa bawat tao dito sa ating mundo. Pero kahit saan nilalagay nila, hindi man lang nila alam na ang katawan ng isang tao ay banal. Ito ay templo. Templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Ito ay templo ng Diyos. Kaya kahit sino no nawawasak dito o sisira dito ay malalaglag pagdating ng panahon, mapaparusahan. Ang katawang ito, hindi ito atin. Sa Diyos ito at ito ay banal dahil ito ay templo ng Diyos. Kung dudumihan natin ito, pagdating ng araw, mapaparusahan tayo according what we have done on earth habang tayo ay nandito sa mundong ito. Ang katawang ito, ganito ito, makumpara natin ito sa isang bahay. Isang bahay. Ikaw ay isang utusan lamang or utusan. Ang may-ari niyan, yung mayamang tao, may amo ka na mayaman. Lumisan siya ngayon, tapos sabi niya, lilisan ako pero babalik ako. Pero itong bahay na ito, kailangan linisin mo. Linisin mo. Kahit paa, kahit makatsinilas ka, tanggalin mo, iwan mo yung tsinilas dahil ito ay banal. Linisin mo ito, huwag mong dudumihan. Ganyan ang katawan natin ito. Ito ay banal. Dapat lagi itong malinis. Pero paano natin magiging malinis kung sinusulat-sulatan ito natin? Dinodrawingan. Hindi ito atin. Huwag nating dagdagan yan na mga kahit ano nga makakarumi. Itong mga tato, sinasabi din ito sa Revelation 14, no? Hang verse 9. Na sinasabi ng Panginoon no, na iinom sila sa cup of punishment, no? Sa puot at galit ng Diyos pagdating ng araw. Ang lahat ng mga tao na may mga patik sa noo at saka sa kamay or braso. Ano ba din? Noo at kamay. Itong sinasabi dito na sumisamba ang nagsamba sa mananap o sa iyang larawan. Ito ay nangangahulugan patungkol sa araw na darating. Ano ba ito? Ito yung microchip na darating dito. Kaya nga, binabawalan tayo mula pa nung una na bawal maglagay ng mga tato. Kasi ang paglagay ng tato at saka yung microchip implant ng bawat tao ay wala talaga yung pagkakaiba. Pariho lang yan. Inilagay sa katawan mo o sa kahit saan. Lagi nating tatandaan na itong katawan na ito ay banal. Templo ito ng Espiritu ng Diyos. Dito nananahan ang ating Panginoon sa atin. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, diba? Ang paghari ng Panginoon ay hindi bagay na makikita sa ating mga mata, kundi nandito sa atin. Sa atin nananahan ang Diyos maghahari sa atin dito kasi tayo ang templo ng Diyos. Lagi ang sinasabi dito sa nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo. Kailangan ingatan natin ito na huwag sirain. Kahit yung mga bisyo, yan yung mga bagay na sisira sa banal na katawan ito. Kailangan i-treasure natin to, iingatan natin to kasi sa Diyos ito. Nandito ang Diyos na nananahan sa atin. At tayo ng mga tao na mamumuhay sa kalooban ng Diyos, we are the living Word of God. The living message. The living message. No, asyang mag-aabot doon sa mga tao. Pero kung dudumihan natin ito sa mga bagay na ito, ganito, ganyan,
pagdating ng araw, hindi talaga malabo na tayo ay mapaparusahan. Sundin natin kung ano man yung pinagbabawal, kasi tignan mo ang bawat tao ngayon, hindi talaga alam kung ano yung utos ng Diyos, yung pinagbabawal ng Diyos. Basta sa kanila, art. Tignan mo, lahat ng katawan nila, halos mga buong katawan nila may mga tattoo. Nagiging proud pa sila sa mga ganitong bagay na hindi nila alam. Dinumihan nila ang templo ng Diyos, which is sila mismo. Kung akala nyo art ito, no, makamundong bagay yan. At pagdating ng araw, pagbabayaran ito ng buhay ng tao. Ang kaparusahan darating talaga sa tao kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang kasalanan sumasakop sa tao at nagiging makapangyarihan. Kasi ang tao, pag nilalamon ng kasalanan, alipin siya ng kasalanan. Kung alipin siya ng kasalanan, ang kasalanan ay makapangyarihan para sa tao nagiging alipin sa kasalanan o nilalamon ng kasalanan. Pero lahat ng ito kayang wasakin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo for repentance. Yan po yung magwawasak. Kasi pag hindi natin iiwasan, tayo po ay nakagapo sa hindi nakikita kadina na siyang humihila sa atin patungo sa sarili nating kaparusahan. Kaya mag-ingat tayo sa ating ginagawa. Huwag po tayong sumusunod-sunod lang basta-basta sa mga ginagawa ng mga tao ngayon na akala nila okay lang at walang epekto, pero pagdating ng araw, sinisingil sila ng Diyos. Kaya huwag tayong magbubulag-bulagan or basta susunod sa mga tao na gumagawa ng ganyan. Kasi yung mga tao na yan, hindi nila talaga alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi marami ring mga tao noon na nagsasabi, okay lang yan na magpalagay kayo niyan. Even mga pastor nagsasabi, okay lang maglagay kayo niyan kasi ang tao nababago o naliligtas sa faith. Sa faith. Kaya nga sinasabi, di ba, dito sa kasulatan, pag ang katawan walang kaluluwa, useless din yun. Pag mayroon kang kaluluwa, wala namang katawan, wala rin. So kailangan itong dalawa ay nagsama, ang faith at saka gawa. Hindi lahat ng mga kautusan dito sa Biblia ay nabago. Mayroong iba na nanatili. Mayroong iba sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sa mga ganitong paraan pa rin, ang Diyos pa rin talaga ang maghahatol sa pagdating sa dulo. Kung ano yung tama at mali sa mga ganito. Basta sa akin, ang ganito, ito yung pagkakaintindi ko nito na pinagbabawal talaga ang paglagay ng tattoo. Kasi warning niya yan doon. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Kasi naglakad tayo sa daan na hindi natin nakikita yung mga trap. Yung mga atake sa atin. Doon na lang natin mamalayan pagdating na natin doon sa dulo. Na wala na pala tayo. Marami na pala tayong sugat. Ang sugat na siyang dahilan na nakakamatay. Yung nakikita natin yung sugat, okay lang yan. Hindi nakakaano yan kahit na ang buhay natin ay namimiligro na sa ganitong bagay, sa ganitong sugat. Sugat ng kasalanan. Sugat ng ating pagka-lack of understanding, lack of knowledge and understanding. Patuloy natin ginagawa na hindi man lang natin pinapansin. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, study or scrutinize the Holy Word upang hindi tayo malinlang ni Satanas at mailigaw. Kasi maraming mga leader dyan o mga tao na nagsasabi, okay lang yan na magpalagay ka niyan, hindi kasalanan yan. Pero pagdating sa dulo, bigla kang pinalayo ng Diyos sa kanyang presensya. Kasi yung katawan na yan na dinumihan mo, banal yan. Banal yan, templo yan. Tapos dinumihan niyo yan.
hindi maganda na ang isang taong banal or ang katawan na banal dudumihan ng tao. Kasi nga sinasabi niya na tao, aakin tong katawan na ito, ako mawahala, ganito, ganyan. Nagkakamali po kayo. Maraming mga tao ngayon na nagsasabi na okay ang ganitong bagay, pero pagdating ng araw, Diyos pa rin. Maraming mga tao ngayon na sinasabi nila na pagdating ng araw, sila ay maliligtas. Pero santo siya pagdating sa huli, kaya hindi natin alam. Mag-ingat po tayo sa ginagawa natin ito kasi pagdating ng araw, microchip implant na po yan. Kung susundin na itong huwag tayo magpalagay ng tato, isipin mo, tato lang na ipalagay natin, pinagbabawalan na tayo. Paano kaya kung magpalagay ka na ng mga implant or microchip sa mga katawan mo, sa kamay mo at sa noo mo, magpasulat yan dito ng mga barcode kasi lahat cashless na. Kung paano nire-reading yung temperature check sa panahon sa COVID, ganun din ang pag-reading niya dito kasi mga barcode na yan. At dito, yung microchip implant, nandoon yan lahat. Credit card, identification mo, location mo, lahat. Ganyan ang mundo. Patuloy na nag-a-upgrade at patuloy tayong darating sa pinakamahirap na panahon. So hanggang dito lang. Maraming salamat and God bless.